Pagdating mo rito, pwede kang bumili ng bahay. Tapos, sasakyan, kahit tig-iisa pa kayo ng sasakyan. Kasi lahat naman yan mababayaran. Sabihin nila, puro utang. Walang problema, mababayaran mo yan lahat. Kayang-kaya. Yun. Gawa tayo uli ng malupit na video. Hindi, ano lang to, mabilis ang video lang to. Hindi, ano lang. Lamig ngayon, grabe. Nung December, walang ano, 'di ba? Lagi ko pinopost, walang ano dahil ngayon sa El Nino, wala raw ano masyadong snow. Kaya tuwan-tuwa yung mga taga dito, kami rin. Walang masyadong snow, hindi masyadong malamig. Kaya ano pa nga nagpa-plus pa nga yung ano yung weather pag yung forecast. Tapos eto na dumating tong January, grabe. Sunod na yung snowfall. Grabe ang lamig. Ngayong araw lang na to, minus 24. Grabe. Isipin mo yan, minus 24 sa Baguio. Pag pumunta ka at bumaba ng mga plus 16, yung iba lamig na eh. Isipin mo to, minus 24, Diyos ko. Sunod-sunod yan, buong linggo na to, puro may snowfall. Pinakamalamig, mukhang ito lang. pero malamig, grabe. Kagabi nung nag-uwian, hindi pa kami karamihan ng mga kasama ko, hindi pa nila tanggap sa isip nila na malamig na. mga naka windbreaker lang yung hindi pa talaga pang winter. Lamig na lamig sila eh. Tapos hindi ako naka-bonnet. Paglabas namin, yung parang magpo-frostbite kagad yung yung mga daliri mo, yung namamanid kagad sa sobrang lamig. Kaya mamaya kailangan naka-gloves na ako, saka bonnet. Iba na yung lamig dito. Kaya karamihan ng mga Canadians, karamihan ng mga Pilipino rito, ayaw nila ng snow, lalo na pag ganito kalamig. Kaya yung iba pinipili sa yung mga hindi masyadong malamig na lugar tulad ng Toronto, Vancouver, yan. Kasi ngayon sa kanila pagka nag-snow, bihira lang din talaga. Shout out kay Paulo Beasa. Maganda yung lugar nila. Nag-message sa akin, nag-i-snow na raw. Sana all ngayon lang nag-snow. Dito sa amin sobrang lamig na. Kaya yung ibang Pilipino, kahit mahal yung yung cost of living sa mga lugar na yan, gusto nila dun mag-stay kasi nga hindi ganun kalamig. Dito kasi hindi naman ganun kataasan yung cost of living. Kaya lang merong time na malamig talaga. Pero hindi naman tingnan mo na ngayon, January na. Mga by April na yan, spring na, di ba? Kaya taste lang, ganun talagang buhay. Hindi pa nga kami nag-snowboarding, dapat mag-snowboarding na. Hindi, yun yung gusto kong pagkwentuhan natin yung tungkol sa yung mga gustong mag-ibang bansa. Kung kulang yung yung iniisip niyo pa na pang-motivate sa sarili niyo. Ano ba to? Lakihan niyo yung yung pangarap niyo. Dagdagan niyo para ma-motivate kayo lalo, no? Tulad nung dati nung nasa Pilipinas pa ako. Ang gusto ko lang yung sana malaki sahod ko, ganun, mga masuportahan yung pamilya ng maayos. Mas maganda ngayon nandito na ako. Nag-level up na yung yung mga gusto kong gawin. Kasi ngayon, alam ko na kung magkano yung kinikita ko, ganyan. Ngayon, dinadagdagan ko na yung pangarap ko. Ngayon, parating na hindi naman parating na, malapit na pumunta rito yung pamilya ko. Iniisip mo na ngayon yung mga pwede nyong gawin dito sa Canada ng pamilya mo. Yung itong kasi Lakers fan ako. Ngayon,
Pangarap lang namin manood ng ng laban ng Lakers. May laban sila na pupunta sila sa Toronto, malaban nila Toronto. Kumuha na kami ng ticket. Ang mahal lang ng ticket, grabe. Sa mga gustong malaman yung ticket, ito yung ticket dito sa Toronto na laban nila. Pinakamurang nakita na namin, USD nasa 300 yata, 350 USD. Yung sa pinakataas pa yun. Na pagka pumunta ka na sa gitna banda, nasa 1K to 2,000 na ang presyo. Pero depende pa to sa kung sinong kalaban ng yung papanoorin mo. Kasi itong Lakers talaga, mahal yung yung ticket pagka sila yung naglaro. Kaya lang baka kasi magretiro na si LeBron, baka hindi na namin mapanood ng live. Kaya pinilit na namin. Tapos yung mga nakikita nyo na courtside, ang presyo nasa 5,000. Isipin mo yung 5,000, isang nood lang ng NBA, isang gabi lang na manonood ka, gagastos ka ng $5,000 para sa mga mayayaman lang talaga yung mga. Ako gusto ko lang ma-experience saka makita ng live maglaro sila LeBron, sila AD, di ba? Yun lang yung pangarap ko na checkan na sa bucket list natin, no. Saka syempre sasama na namin, magagala na kami sa Toronto. Yung madalas na pinupuntahan doon yung yung Niagara Falls. Ganyan, para naman makita na namin. Sabi nga ng asawa ko, ang kasama ko doon, yung mga kabatch ko dito sa Brandon, sa Maple Leaf. Sabi ng asawa ko, akala ko ba tayo pupunta? Kung mag-alala, pwede naman bumalik. Manood ulit, pumunta ulit tayo ng Toronto. Wala problema, nandito na tayo eh. Tapos, yung sinasabi ko, dagdagan nyo yung pangarap nyo. Ngayon, nandito na sa Canada. Basta ang target ko itong year na to, makapagala rin sa New York. Diba? Kasi nandito na tayo, malapit na tayo sa New York. Actually, pwede mo pag nasa Toronto ka, pwede mo siyang i-drive lang papunta pero syempre mag-aeroplano. Marami na pwedeng kasi kumikita ka na ng maganda tulad yung mga subscribers ko, yung mga skilled workers lang, ganyan. Usually yan kasi mga nakakasama ko sa supermarket, yung mga walang sarili bahay, mga ganun. Dito pagka nakapunta ka sa ibang bansa tulad nito sa Canada, pag nakuha mo na yung pamilya mo, pwede ka na kagad kumuha ng bahay. O sabihin na nating utang, pero magagawa mo ba yun sa Pilipinas? Puro lang kayo, puro upa, ganyan. Pagdating mo rito, pwede kang bumili ng bahay. Tapos sasakyan, kahit tig-iisa pa kayo na sasakyan. Kasi lahat naman yan mababayaran. Sabihin nila puro utang, walang problema, mababayaran mo yan lahat. Kayang-kaya. Talagang tiyaga-tiyaga lang. At least makukuha mo yung pangarap mo, di ba? Yun yung inaano ko dito. Tapos yung sa mga anak mo, yun yung pinaka target natin yung magandang trabaho makukuha ng anak mo, kasi dito na nagsimula dito na sila mag-aaral, di ba? Sa Pilipinas talagang parang suntok sa buwan pagka nasa magandang university ka para makapagtrabaho ng maayos. Dito sa Canada nandito ka na di ba? Kaya mo nang magpaaral, saka yung mga pangarap ng mga anak mo madaling makukuha kasi at least nandito na sila simula bata pa lang. Hindi tulad natin na tayo yung parang nagsakripisyo na mapunta yung pamilya mo rito. Ngayon, yung pagbibuild ng pamilya, yun talaga yung pinakahabol mo rito. Ilang parang mayroon tayong magandang another lang. Kaya para lang mapaisip kayo kung ano yung mga possible na gawin pagka kayo naging OFW, skilled worker sa ibang bansa tulad ng Canada, no? Yun. Mangarap lang kayo ng mangarap. Kaya yan. Sige na, yun lang. Nagkwento lang ako. Sige na, paalam.